Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bro, dyan daw. Anong tanong bro? Meron, wala ka bro kang katalakayan ngayon? Wala. Nung isang ano pa, nung nakaraang mga araw ko po, yun, nung naalala ko lang na itanong po sa inyo bro, na yung ano, tungkol doon sa gawa 10:9-16 ba yun, yung tungkol sa paglilinis ng pagkain kay, ano, kay San Pedro. Talagang pagkain yun bro, talagang pagkain yun. Sabi ang isdi sa akin, ay ano, hindi daw yun tungkol sa pagkain na paglilinis ng pagkain. Pagpatuloy ka daw yung pagbasa hanggang doon sa gawa, ano ba yun? Hanggang pagkain yun bro. Sabi mo sa kanya kung sabi mo sa kanya pagkain yun. Kung duda siya, magipagtalakayan siya sa akin. Mamaya. Bro. Ako yun, yung through, ano, sa, hindi po, sa personal pa, ano, sa, ano lang, media lang po yun, sa amazing. Ayun na nga, sabihin mo sa kanya na ano, na, sabi ni John Alabado, yan ay tumutukoy sa literal na pagkain. Yan ay tumutukoy sa literal na pagkain. Kasi si Pedro ng panahong yan, uutusan siya na pumunta sa mga hintil. Pupunta sa mga hintil. Tapos ang mga Hudyo hindi pwede makipaghalubilo sa mga hintil dahil sa kanilang kinakain. Ngayon, para hindi na magdalawang isip si Pedro na lapitan yung mga hintil, nilinis yung kanilang mga pagkain. George Renotan. Sino yan bro? Sino yung katalakayan mo bro? I mean George Renotan. SDA? Ano pangalan niya bro? Sa baboy, yung binaba sa komo. Ha? Narinig ko rin ito sa inyo sa punto por punto kasi hindi ko lang masyadong ma-explain sa kanya. Hindi ko matanda masyado yung kung paano ipapaliwanag. Yung paano ipapaliwanag sa kanya. Kung paano sasagutin. Yun. Nagtanong sa inyo. Yun pala. Kaya ako nagtanong sa inyo. Hindi. Gusto kong masagot. Sige. Sasagutin yung ano. Sige bro, gawang ko na lang ng episode bro. Tapos i-share mo sa kanya, okay? Bro, okay bro. Salamat. Sige, thank you. Okay mga kapuntos, at ngayon merong request na gusto nilang ipasagot sa akin. Ito ay galing kay Edgar Falcolan. Ang tanong niya, magandang tanghali bro JD. Meron ulit akong itinatanong tungkol sa gawa 10:9-16 na ayon sa katalakayan kong SDA, ito daw ay pangitain na hindi literal na pagkain ang tinutukoy na nilinis. Ipatuloy daw pagbasa sa gawa 10:18-34. Narito daw ang tunay na kahulugan na sinasabi sa gawa 10:9-16. Ibig daw sabihin ng talatang ito ay walang itinatangi ang Diyos na tao, kundi pantay ang pagtingin at tinatanggap niya lahat. Tama po ba sila bro? Hindi daw tungkol sa pagkain na nilinis ito, kundi ito daw ay tungkol sa hindi pagtatangi ng mga tao. Ang sinabi nyo ng SDA ay isang bunga ng hindi pagkaunawa sa Biblia o talagang sadyang ayaw unawain ng Biblia. Ating basahin yung sinasabi sa gawa 10:9, ano? Ganito yan ha. Mas maganda ating basahin mula sa 1. Okay? Sabi sa gawa 10:1 ganito. Ipaliwanag din yung context mismo. Narito. Sabi, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio.
Si Cornelio ay isang hintil. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Sa madaling salita, siya ay hintil. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayong siya ay hintil, meron siyang takot sa Diyos. Hindi porket may takot siya sa Diyos, bigla siyang nag-transform into Hudyo. Hindi gano'n na. Kasi, ang ibang SDA kasi, ang unawan ng ibang SDA, pag sinabing hintil, hindi ka mananampalataya. Mali yun. Hindi porket sinabi na hintil, ay hindi ka na mananampalataya. Dahil pag sinabing hintil, yan ay sa lahi. Lahi. Hindi yan sa pananampalataya, yan ay sa lahi. Sunod. Gayon din ang kanyang buong pamilya. So, hindi ibig sabihin na sila mananampalataya, hindi bila sila nag-transform into a Hudyo. Mali yun. Okay? Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin. Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. So, si Cornelio nagkaroon ng pangitain, no? Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag Cornelio. Yan. Narinig ni Cornelio, tinawag siya ng anghel. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po yun?" Sumagot ang anghel, "Nasiyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ang ngayon din ng ilang tao sa Hopa upang sunduin ang isang taong nagangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat." Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Hopa. So, inexplain niya sa sa kanyang mga alagad na pinakitaan siya ng anghel, sinabihan siya na puntahan yung nagangalang Simon ang nakatira malapit sa dagat at upang siya'y imbitahin. Anong nangyari? O, balikan natin. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Hopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. So, si Apostol Pedro umakyat sa bubungan para manalangin. Bandang tanghali na noon. So, tanghali na yun, siya'y nagutom as gusto na niyang kumain. So, dito, sa pagkataong ito, gutom si Apostol Pedro. Gutom. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. So, dito, gutom siya. Nabuksan ng langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So, may binababang kumot, nakita ni Apostol Pedro. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop. Lahat ng uri, ibig sabihin kasama na baboy, Meron kasi ibang SDA kasi matigas ang ulo, ayaw tanggapin may kasamang baboy doon. Kasi kapag walang kasamang baboy, dapat sana hindi nilagay dyan na lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa yan, Panginoon." Ang utos sa kanya ng Panginoon, "Tumindig ka, magkatay ka, at kumain." So pinapakain siya. Kasi gutom siya ng panahong yan. Sagot niya, "Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin." Anong sabi ng Panginoon? "Tumindig ka, magkatay ka, at kumain." Sa linyang ito, pinapakatay si Apostol Pedro. Ngayon, kung tao ang ibig sabihin yan, ibig sabihin pinapakatay siya ng tao. Maling unawa. Sabi niya, "Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin." Anong tinutukoy? Pagkain. Huy. Hindi raw pagkain. Tuloy natin.
Muli niya narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. O di wag daw ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ano ang nilinis? Yung pagkain. Ano sinabi niya na marumi? Yung pagkain. Anong nilinis? Yung pagkain. Tuloy. 3 ulit ang nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain yon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Siyempre, siya ay napaisip. Bakit kaya ako nagkaroon ako ng ganung pangitain? Ano kaya ibig sabihin nun? Ang mga tao kasi, kapag nagkaroon ng pangitain, walang ibang nasa isip yan, kundi ano ibig sabihin? Ha? Kapag ang tao, kahit sinong tao, kahit Pilipino, nagkaroon ng panaginip, kahit panaginip man lang, nagtatanong pa kung anong kahulugan ng kanyang panaginip. Kaya normal, mapapatanong si Apostol Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangitain dahil mismo ang panaginip pinahanapan nga ng kahulugan. O, tuloy natin. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. So, nasa pintuan na sila ngayon. Ano nangyari? Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon at tinatawag din Pedro. So, may dumating na sa kanyang bahay. Pinag-isipan ba ni Pedro ang kahulugan ng pangitain ng sabihin sa kanya ng Espiritu? Tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Aba, may tao pala sa baba. So, pinuntahan ni Apostol Pedro. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. O, ano daw? Tingnan mo, ito pala. Pinag-isipan ba ni Pedro ang kahulugan ng pangitain ng sabihin sa kanya ng Espiritu? Alito pala, Espiritu palang kausap niya, hindi pala yung tao. Espiritu palang kausap niya. Ang sabi ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. So, may naghahanap sa kanya sa ibaba. So, si Apostol Pedro naman, pinuntahan niya. Ano pa sinabi ng Espiritu? Bumaba ka at huwag magatubiling sumama sa kanila. Dahil ako ang nagsugo sa kanila. Sino daw nagsugo? Yung Espiritu ang nagsugo na papuntahin yung mga alagad ni Cornelio doon sa bahay ni Pedro para siya'y imbitahin. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya nyo? Sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudiyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipinasundo kayo, na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga-Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio. So, siya ay umunta doon. Tingnan nyo ha, ano nangyari dito ha. Tingnan nyo. Pati ang mga kamag-anak, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-uusap-usap habang pumapasok sa bahay. At nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. So pagpasok niya, nakita niya na maraming taong nagtitipon. Anong nangyari? Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudiyo ang makahalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudiyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Bakit marumi ang turing ng mga Hudiyo sa mga hintil? Yun ay dahil kumakain sila ng mga hindi malinis para sa paningin ng mga Hudiyo. Yun ang reason. Kaya ngayon, para matanggap ng mga Hudiyo, mga hintil, kailangang linisin ang pagkain. Bakit? Ano ba yung marumi sa nila sa kanilang kautusan? Hindi ba yung pagkain, hindi naman yung tao? Hindi ba sa sinasabi sa Efeso ha? Anong sabi sa Efeso at simulan sa 2 versikulo 14? Ang sabi ganito,
sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Ano ang kanya pinag-isa? Mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ibig sabihin, may paghihiwalay na nangyayari sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Ano ang reason ba't sila naghihiwalay? Baba, pinawalang bisa niya ang kautusan. O meron bang kautusan ng tao marumi? Wala. Walang kautusan na ang tao ang marumi. Ang nasa kautusan, ang marumi, yung hayop na kinakain. Yan ha. Ayon sa kautusan, ang marumi, yung hayop na kinakain. Alam ng mga SDA yan, yung nasa Levitico 11:7 hanggang 8. Kautusan yun. Ano sabi dito? Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito, upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya, at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan kung merong namamagitang kautusan? Ano yun? Huwag kang kumain ng baboy. Yung mga Hintil kumakain ng baboy yun eh. Ang mga Hudyo, ayaw sa mga Hintil kasi mga Hintil kumakain ng baboy. Ang mga Hintil naman walang magawa. Kung sila hindi matanggap ng mga Hudyo, then sila kumakain talaga ng baboy. Ngayon, para mapawalang bisa, ang alitan sa dalawang panig, Hudyo at mga Hintil, kailangang pawalang bisa ang kautusan na naghihiwalay sa kanila. Ngayon, dahil nilinis na ang mga pagkain, kasi ang pagkain yung sinasabing marumi, hindi naman tao sinasabing marumi ang pagkain ang nilinis. Dahil nilinis na ang pagkain, saan pa kukuha ng batayan ng mga Hudyo para hindi matanggap ang mga Hintil? Saan sila kukuha ng batayan para hindi matanggap ang mga Hintil? Inalis na ng Panginoon ang kautusang naghihiwalay sa dalawa para makagawa siya ng isang bagong bayan kung saan pinag-isa ang mga Hudyo at mga Hintil. Paano ngayon yan? Ang kailangan gawin, alisin. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Huwag niyong sabihin sa akin na ang mga Hintil ay sumunod sa kautusan. Pinawalang bisa nga ang kautusan eh. Pinawalang bisa nga ang kautusan, tapos susunod na hinuon sila. Unsa naman na eh. Kaya nga pinawalang bisa kasi ang mga Hudyo talaga sumusunod sa kautusan. Istrikto ang mga Hudyo sa pagsunod sa kautusan na hindi naman nasasakop doon ng mga Hintil. Kaya mga Hintil kumakain ng baboy, ang mga Hudyo naman pinagbabawas ka ng baboy kasi marumi yun. Ngayon, dahil kinakain ng mga Hintil, marumi ang mga Hintil sa paningin ng mga Hudyo. Dahil kinakain ng mga Hintil ang marumi sa paningin ng mga Hudyo. Para maging isang buong bayan ng Hudyo at mga Hintil, pinawalang bisa ang kautusan. At kapag napawalang bisa na ang kautusan, saan pa kukuha ng batayan ng mga Hudyo para hindi tanggapin ng mga Hintil? Yan ang ibig ko sabihin dyan. Ngayon, kung sakali sabihin ng mga Hudyo, hindi ka na matanggap, Hintil, dahil marumi ka. Sabihin naman ng mga Hintil naman, ano marumi? Hindi na kami marumi. Ayon sa kautusan, marumi ang kumakain ng marurumi ka kapag kumain ka ng baboy. Sabi naman ng mga Hintil, oy, pinawalang bisa na yan, oy. Oy, pinawalang bisa na yan, oy. Kaya nga, para magkaroon ng pagkakaisa mga Hudyo at mga Hintil, pinawalang bisa ang kautusan. Huwag niyong sabihin sa akin na ang mga Hintil inutusang sumunod sa kautusan. Walang ganon. Ang sabi dyan, pinawalang bisa niya ang kautusan. Sabi ng mga Sabadista, ano yan? Ang ceremonial law yan. Bakit? Ang ceremonial law lang ba ang nagpapahiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil? No! Ano mang kautusan na nagpapahiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil, pinawalang bisa. Ang purpose niyan para magkaroon ng pagkakaisa. Hindi ibig sabihin na mga Hintil kailangan sumunod. Bakit? Sinabi na nga sa Efeso 2:15, pinawalang bisa niya ang kautusan, tapos masusunurin mo pa.
Ano ang nilinis? Ang nilinis yung pagkain. Bakit ang pagkain ang nilinis? Kasi merong kautusan, huwag kumain ng baboy. Yan. May kautusan na huwag kumain ng baboy. Meron bang kautusan na marumi yung tao? Meron bang kautusan na huwag kayong halubilo sa mga maruruming hintel? Walang ganyang kautusan, oy. Ang kautusan, marurumi ang mga hayop na kinakain ng mga hintil, kaya sila marumi sa paningin ng mga tao, ng mga Hudyo. Ang kautusan kasi, huwag kang kakain ng baboy. Ang mga hintil kumakain ng baboy, kaya marumi ang baboy sa mga Hudyo. Kaya sa kanila, marumi ang mga hintil kasi kumakain ng mga maruruming baboy. Tingnan nyo mga Seventh-day Adventists ngayon. Tingnan nyo, ha? Even in our time, year 2024 na ngayon, ano ang tingin ng mga Seventh-day Adventists sa mga Katoliko kumakain ng baboy? Di ba marumi? Bakit? Kasi marumi yung kinakain natin para sa kanila. Hindi ba? Hindi ba? Kaya mga Katoliko, marumi sa paningin ng mga Seventh-day Adventists kasi kinakain natin yung mga marumi para sa kanila. Hindi ba? Ganon din yun. Pinawalang bisa na yan para magkaroon ng pagkakaisa. Pinawalang bisang kautusan. Ano ngayon ang nilinis? Tao ba? Taka. Hindi ang tao ang nilinis dyan. Ang pagkain. Kaya si Pedro, para hindi siya magdalawang isip na puntahan si Cornelio, dahil inaalis sa isip ni Pedro na marumi si Cornelio dahil sa kinakain nito. Yun ang totoo. Nilinis ng Diyos ang kinakain ni Cornelio para hindi na marumi si Cornelio sa paningin ni Apostol Pedro. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Para saan yon? Para hindi na niya ituring na marumi ang kumakain ng mga pagkaing marumi sa kanyang paningin. So yan ang reason, yan ang konteksto na hindi matanggap ng mga Sabadista. Hindi nyo matanggap, patunayan nyo. Sabi nila, ceremonial law daw. Ang Leviticus 11, ceremonial law yan. Hindi nyo alam ceremonial law yan? Basahin na ang Leviticus 11 ay ceremonial law. Eto, ating basahin sa Leviticus 11 ng New Living Translation. Ang sabi, Levitico 11:7 hanggang 8. Ang sabi, the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their bodies. They are ceremonially unclean for you. Tanong, kautusan ba yan? Yes. Ceremonial ba? Yes. Ceremonial law ba? Yes. Yan ha. Yan, dapat marunong umunawa mga Seventh-day Adventists ng talata. Ang problema kasi, hindi nakakaunawa ng talata. Yan ang problema. Hindi nakakaunawa ng talata. Diba? So, yun ang ating paliwanag sa tanong. Pero mayroon siyang follow-up na chat. Tingnan ko muna ang follow-up na chat niya. Sabi niya, yun ang isasagot ko sa SDA, nakatalakayan ko sa Messenger sa pamamagitan ng mga post. Okay, so ito yung ating post na nawa ay magustuhan ninyo ang ating presentation sa araw na ito. Sagot na sa tanong ang ginawa ko, straight to the point, punto por punto, at mamaya mga 2:00 balik tayo para sa ating dialogo sa pagtuo. Daghang salamat kanyang tanan.